sa inyo mga kapatid. Good morning, Sister Jessica. Morning, Jo. Tayo po'y ng Panginoon, tayo po'y nasa Insight, preaching the Word of God as it is. Isang programa po ito ng Dorpe Church Pandi na naglalayon po na mabasa ang buong Biblia, may paliwanag ito at maisabuhay sa araw-araw. Morning, Sister Jasmine. Pakishare niyo po yung video para mas marami po tayong maabot. Bago po ang lahat, tayo mawid muna sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. Great is thy Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos. Palain niyo po, Panginoon, ang araw na ito. Nawa, bawat isa ay mahalagay, Panginoon, sa isang mabuting kalagayan sa araw na ito, sitwasyon at kondisyon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa inyong mga anak. Dalangin ko po na maunawaan ng bawat isa na makikisa at manonood ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na mapagbulay-bulayan ito. Magagamit po yung Panginoon ito sa pang-araw-araw naming buhay. Makasalamuha kami ng mga tao na ang mga bagay na ito ay maibahagi din namin sa kanila. Maraming pong salamat na may matuto po kami mabuti sa inyong mga salita. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Purihin po ang Panginoon. Buksan po natin yung ating mga Bible. Good morning, Pastora Wilma. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Gawa, chapter 12. Mula verse 1 hanggang 25. Babasahin ko po, sundan po ninyo habang iniintay pa natin yung iba nating mga kapatid. Good morning, Brother Dave. Sabi dito, ng panahong iyon, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia.
Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ito ikinasya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. Ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Nang siya'y mahulinan niya, kanya inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat na mga kawal upang siya'y bantayan. At binabalak na siya iharap sa taong bayan pagkatapos ng Pasko. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na nakagapos ang 2 talikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y nagising na sinasabi, "Bumangon kang madali," at nalaglag ang mga talikala sa kanyang mga kamay. Good morning, Sister Jezreel. Sinabi sa kanya ng anghel, "Magbihis ka at suot mo ang iyong mga sandalyas." At iyon nga ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, "Ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin." Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakakita siya ng isang pangitain. Nang siya'y makaraan sa una at sa pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Nang matauhan si Pedro ay kanyang sinabi, "Ngayon natitiyak ko na si nugo ng Panginoon ang kanyang anghel at niligtas ako sa kanyang kamay, sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo." Nang kanyang mabati dito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marco, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nang siya'y kumatok sa tarangkahan ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Rhoda ang lumapit upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam sa nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na, ngunit ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay ang kanyang anghel. Ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at nang kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y namangha. Sila'y sinenyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sa kanila kung paano inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Nang mag-umaga na, malaki ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya natagpuan, sinihiyasat niya ang mga tanod at pinagbigay utos na sila'y patayin at buhat sa Judea. Si Pedro ay pumunta sa Cesarea at doon nanirahan. Noon ay galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, kaya't siya'y nagkaisang pumaroon sa kanya at nang mahikayat na nila si Blasto, nakatiwala ng hari, ay kanilang ipinakiusap ang
kakasundo sapagkat ang lupain nila'y umasa sa lupain ng hari para sa pagkain. Sa isang takdang araw ay sinuot ni Herodes ang damit hari at naupo sa trono at sa kanila ay nagtalumpati. Ang taong bayan ay nagsisigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Agad siyang sinakta ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na lumago at lumaganap. At nagbalik galing sa Jerusalem sina Bernabe at Saulo nang magampanan nila ang kanilang paglilingkod at kanilang isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Purihin po ang Diyos, kanyang mga salita. Amen. Pag-aaralan po natin ng konti yung chapter na ito. Itong pagkakataong ito ay medyo nagiging mabigat na para sa mga anak ng Diyos o sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus ang kalagayan nila sa mundo. Dahil sa kanilang paghahayag ng salita ng Diyos, dahil sa kanilang pagpapatotoo, ay may mga taong hindi gusto yung kanilang ginagawa. Nagagalit at umaabot pa, humahantong pa sa kalagayan na sila ay ipapatay. Yung ganyang kalagayan mga kapatid ay hindi rin iba sa panahon natin. Bagamat mas mahirap yung kanilang kalagayan noon na talagang hindi na ibibigay ang hustisya sa tao kundi sa mga may makapangyarihan lamang namamayani ito. Mas mahirap noon kasi talagang basta sila'y gustong ipapatay ay nagagawa silang patayin. Good morning po, Pastor Elion. Kaya naman yung mga alagad noon, masasabi natin na talagang nasubok ng mabuti yung kanilang mga pananampalataya, yung lalim ng kanilang pagmamahal sa Panginoon. Nasubok yon kanilang pananampalataya. Kung paano nagkakaroon ng mabigat na kalagayan, tunay naman talaga na doon masusubok ang isang tao kung siya'y tunay na nananalig, nananampalataya sa Panginoon. No? Sa panahon ngayon, bagamat inuusig ang mga anak ng Diyos, malaki ang kaibahan dahil ngayon kahit paano ay hindi ganun kahigpit. Tayo ay inuusig sa mas mababaw lamang na paraan. No? Hindi tayo pinakaladkad, hindi binibilanggo. Bagamat sa ibang bansa may mga ganyang pangyayari, pero dito sa atin sa bansang Pilipinas, hindi naman ganun kabigat. Kaya ang mga mananampalataya sa ngayon ay hindi ganun katinding nasusubok. Pero kahit na sa ganung paraan mga kapatid, kahit mas magaang yung ating kalagayan sa panahon ngayon, kailangan mas panghawakan natin mabuti pa rin ang pananampalataya, pagmamahal natin, paglilingkod natin sa Panginoong Hesus. No? Sa ngayon, ang nagiging karaniwan na pagsubok ng mga mananampalataya ay iba. Sa ngayon, karaniwan yung pagkawala ng yung kakulangan ng salapi, yung sa pamilya, yung pagbabawal ng pamilya. Yan lamang yung mga nagpapahina sa spirito ng isang mananampalataya. Good morning, Sister Bernice. No? Kaya minsan parang kung titingnan mo, mas nakakahiya na manghina ka ngayon kaysa
doon sa kalagayan ng mga kapatid nung araw. Nung araw, harap-harapan, kakalagkarin sila, pinapatay, at pag pinatay sila, hinaharap pa sila sa taong bayan. Kagaya nito, isa sa mga alagad ay pinatay ni Herodes, ihinarap sa taong bayan. Kaya naman nasabi natin, ihinarap, natuwa yung mga taong nakakita. Natuwa yung mga taong nakakita. At syempre, si Herodes dahil gustong mas matuwa ang tao kaysa sa ibang bagay dahil kailangan niya ang suporta ng mga tao, sinunod pa niyang hinanap yung isang alagad, si Pedro. No? Hinuli na si Pedro dito eh. Ginulong, inilagay sa tanikala, binantayan ng napakaraming bantay. Kumbaga, maximum security ang ibinigay kay Pedro para hindi makatakas. Napakabigat nung mga ganong alagayan, mga kapatid. Kaya maaaring pagka ganong kabigat, maaaring sumuko na ang isang tao at talikuran na yung kanyang mga ipinapatotoo tungkol sa Panginoong Hesus. Pero hindi ganoon yung mga alagad. Sila'y nanatiling tapat sa Diyos hanggang sa kamatayan. Kahit na sila'y pinatay, kahit alam nila na pinapatay yung kanilang mga kasama, hindi sila natitinag sa paghahayag ng salita ng Diyos, sa pagpapatotoo sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Ang nakakalungkot, mga kapatid, sa panahon ngayon, mas maluwag na ang kalagayan ng mga tao. Pero makikita mo, marami ang hindi gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon. Marami ang hindi nagpapatotoo sa ibang tao, sa kagandahang ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Mabuti kung talagang ang Panginoon ay dala-dala mo kahit saan, ang kanyang pangalan ay nakikita sa iyong sarili. Good morning, Brother Richard. Good morning, Sister Lorraine. Mabuti sana kung makikita sa bawat isang Kristiyano na kahit saan siya magpunta, nakikilala na siya isang born again, isang lingkod ng Panginoon. Pero marami pa rin sa atin ang hindi ganoon ang ginagawa. Kapag ka nasa church, mistulang maamo na kapatiran, pero paglabas, itong nakakalungkot, hindi nakikita yung pagiging born again o pagiging Kristiyano sa kanilang buhay. Kaya kahit sa kilos o sa mga pananalita, hindi na ipagpapatotoo ng mga anak ng Diyos sa ngayon yung kanilang mga sarili. Hindi naman po lahat, pero mayroon pa rin mga ganoon. Kaya hindi na uusig, hindi sila inuusig. Mga kapatid, kasama po sa paglilingkod natin bilang mga anak ng Diyos na tayo'y mausig talaga talagang usigin ng mga tao. Dahil kaiba yung ating gawi kaysa kanila. Iba po. Hindi lamang sa doktrina, nagtatalo-talo ang mga tao. Given na po yun. Matalino na ang mga tao ngayon. Madali nang ma-research. Kung ang isang bagay ay tunay ngang sinabi ng Diyos, tinuro ng Diyos. No? Kahit walang Bible yung mga tao ngayon, itong Bible na libro, basta may cellphone ay nakakayang mag-research patungkol kung ano yung sinabi ng mga naririnig nila. Nakakalungkot lang kapag umasa ka sa social media, sa internet, may possibility na yung matuklasan mo ay hindi yung dapat at hindi yung tama. Mayroon kasing chances na ang makita mo ay yung mga maling aral kapag sa internet. Yun lang ang
risk sa mga bagay na yan. Pero sa pamamaraan, madali nang tuklasin kung ano yung mga bagay. Kung sa doktrina, madali. Pero ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang sa doktrina, kundi sa pagpapatotoo natin bilang isang anak ng Diyos. Ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Pag inusig ka ba, kaya mo pang panindigan yung pananampalataya mo? O itinatago mo na yung iyong pagkatao bilang Kristiyano kapag ka inuusig na, ikinahihiya mo na ang Panginoon? Hindi po mabuti yun. Sabi po ng Biblia, ang magkahiya sa akin dito sa lupa, ikakahiya ko din sa langit. Good morning, Sister Imelda. Kaya purihin ng Diyos sa mga tao na matibay, na naninindigan sa salita ng Panginoon. Hindi itinatatwa kagaya ng mga alagad na kahit sa kabila ng kamatayan, ay hindi sila bumabaliktad. Hindi nila ikinahiya ang Panginoon. Magkos, pinaninindigan nila na sila yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Sa ngayon po, hindi. Marami kasi ngayon yung pag nasa ibang lugar at nakukompromiso na yung pagiging Kristiyano, nahuhubad na nung iba yung kanilang pagkatao. Nakikiayon na rin sila sa sanlibutan. No? Tayo po, hindi po tayo gano'n yung mga tunay na anak ng Diyos. Hindi po dapat ganoon. Nasaan ka mang lugar, ano man ang inyong ginagawa, ano man yung iyong kaharap. Morning, Sister Jen. Ano man yung iyong kaharap, hindi ka dapat isang compromising Christian. Ano? Hindi ka nakikiayon kung ano. Kundi naninindigan kung ano ang naninindigan ka kung ano yung mga itinuro ng Panginoong Hesus sa iyo. Alam niyo mga kapatid, kapag ginawa natin yon, na talagang nakikita ng Panginoon na tayo naninindigan sa kanyang mga salita, pinanghahawakan ito, hindi nababali ang ating mga kilos, gawa, kaisipan. Merong ginagawa si Lord na napakagandang bagay, napakalaking bagay. Pansinin ninyo, nung ikinulong si Pedro, ang plano ni Herodes sa kanya ay patayin din sa harap ng madla. Kasi ikinatuwa nga ng mga tao yung ginawa ni Herodes kay Santiago. No? Kaya nagsunod pa siya ng isa si Pedro yung kinuha niya. Imagine, yung leader ng mga alagad ay hinuli din. Pero dumadami na sila. Mayroon na silang mga kasamahan na naniwala din sa Panginoon. Ngayon, nung si Pedro kinulong, kukunin na siya eh. Bago siya kunin ni Herodes para patayin sa harap ng mga tao, kumilos ang Panginoon, nagpadala ng anghel. Ano ang ginawa? Nutusin siya ng anghel para makaalis doon. Kinalaga ng anghel yung kanyang talikala. Pinatayo siya at sabay silang lumabas. Imagine, hindi nakita ng mga bantay na umaalis sa harapan nila si Pedro. Tapos yung saradong pinto ng mga matinding pinto, bakal na makakapal, kusang bumubukas para sila makaraan, para siya makaalis kung saan siya ikinulong. Ano yung mga ipinakikita niyan, kapatid, ng mga bagay na matututunan natin? Ibig sabihin niyan, ang Panginoon ay laging ahead of time para sa atin. He is always ahead. Hindi siya nagpapatalo. Lalo na sa mga anak niya. Na alam niya na malalim na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Alam ng Panginoon yun, nababasa niya yung puso ng bawat isa. Kilala niya ang bawat isa. Sabi nga ng Biblia, bilang ng Diyos. Ang bawat buhok ng isang tao. Sabi nga ng Biblia, bawat bituin sa langit
alam niya kung ano ang mga pangalan nito. Ganon ka makapangyarihan ng Panginoon. Kaya ikaw na tunay na ipinaglalaban ang pananampalatayang Kristiyano, ipinaglalaban ang Panginoong Hesus, kasi dapat paglalaban po natin eh. Hindi po pwedeng basta tinatanggap lang. Kailangan ipinagmamarali, ipinapahayag sa lahat. Pinakikilala na yung iyong tinanggap ay yun yung tunay na Diyos, tunay na kalagayan ng isang tao, na dapat ganyan ang kalagayan ng isang tao. Okay? Pag nakita ng Panginoon yun, gagawa siya ng mga unimaginable things, impossible things na hindi mo sukat akalain na mangyayari sa iyo. Tingnan ninyo si Pedro, nakatakas, no? Sa pamamagitan ng pagtulong ng anghel sa kalooban ng Diyos, no? At pinakita rin dito, may pagkakaisa yung mga mananampalataya. Nung nalaman nilang nakulong na si Pedro, nag-umpisa ng manalangin yung mga alagad ng Panginoon na malaking bagay para magawa lalo ng Panginoon yung kanyang dapat gawin. Pinakikita ng mga tao na talagang sila'y sama-sama na dumudulog sa Panginoon. Kaya yung panalanginan po, napakahalaga po yan. Huwag po nating pababayaan yung panalanginan. Sama-sama po tayo sa loob ng iglesia na may panalangin yung mga dapat natin maipanalangin. Kahit sa bahay, pwede manalangin, pero nilolob ng Panginoon na magtipon-tipon yung kanyang mga anak at sama-sama corporately na idulog sa Diyos yung mga bawat hinaing, petisyon, mga ating mga pag-iyak ay idulog natin sa Panginoon. Kaya wag po natin pabayaan. Minsan, ipangaral ko nga po sa mga kapatiran na makiisa tayo. Huwag yung laging tayo ang ipinapanalangin. Mabuti po yun. Pero isang mas mabuti na yung ikaw na ipinapanalangin ng mga kapatid, dumadating ka rin sa kalagayan na nananalangin ka rin para sa iba. At nakikita yun ng Panginoon. At pag nakita ng Diyos yung kalaliman ng iyong ginagawa, ang katotohanan ng iyong ginagawa sa buhay mo, hindi siya mag-aatubili na gumawa ng isang kamanghamanghang bagay para sa iyo. Mga unbelievable things gagawin ng Panginoon yan. Napaka-imposible kayang gawin ng Panginoon yan. Marami na rin po akong karanasan patungkol dyan sa mga ganyang bagay na himala ng Panginoon at tinugon niya. Dahil alam natin, patuloy tayong nananangan, nagpapatotoo, hindi bumibitaw, ipinakikilala ang Panginoon at hindi ikinakahiya ang Panginoon. No? Kung makikita ninyo yung kalagayan ni Pedro, naku, siguro kung nandun tayo sa panahon na yun, kakaibang bagay ang ating mararamdaman. Ano? Mga kapatid, yung kalagayan ni Pedro, siya kasi ay nagpapagamit sa Panginoon ng lubos. Isa siya sa mga pinakamatataas, kung hindi, siya nga ang pinakamataas ng araw sa ranggo. No? Kasi siya ang leader. Good morning, Sister Jennifer. Siya ang head ng mga alagad doon. Kaya hindi pa hihintulot ng Panginoon talaga na siya ay mapahamak dahil kailangan pa siyang gamitin. Hanggat hindi pa tapos ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin dito sa lupa, ay talagang hahayaan niya na maging mabuti ang ating kalagayan hanggang sa dumating yung iniintay nating
panahon ang makapiling siya. Pagpapatunay ito, mga kapatid, na ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin, manindigan tayo, panghawakan natin yung salita, ipatotoo ito sa iba. Wag ang nasa isip ay yung puro blessing. Kaiisip ng blessing, hindi nagagawa yung pagmumulan ng blessing. Ganyan ang mga tao ngayon. Sige, pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po kami, sama niyo po kami sa prayer. Hindi naman po yun masama, tama po yun. Kasi inutos din ng Panginoon na humingi ng tulong sa kapatiran sa magitan ng mga panalangin. Pero huwag tayong mahihirati sa paghingi lang ng blessing. Kumilos po tayo na yung pagmumula ng blessing ay magawa din natin para makita ng Panginoon na karapat-dapat ng pagkalooban ang anak ko na ito. Kasi hindi lamang siya umaasa, kundi siya din ay nagbibigay ng pag-asa. Sumasama. Kaya every Friday, sumama po kayo sa gawain ng Panginoon dito. Punuin po natin yung church. Huwag kayong magpabaya sa paglapit sa gawain ng Panginoon. Hindi para makita ng Panginoon na hindi puro pansarili lang natin ang ating iniisip, kundi para din sa kapakanan ng iba. Kagaya ng panalangin ng buong iglesia para kay Pedro. Naging mas mabilis kay Pedro na siya makaalis. Hindi na nila kailangan lumapit sa attorney o sa mga taong tutulong sa kanila para mapawalan si Pedro. Kundi antimano, ang hiningin nila ng tulong ay ang Diyos. Dahil sa pananalangin nila na rinig sila ng Panginoon, umakbang agad ang Diyos, umaksyon agad siya. Hindi na kinailangan na lumapit siya kung saan kinauukulan, kundi ang kamay mismo ng Diyos, pamamagitan ng kanyang mga anghel, nakalabas si Pedro sa lugar na yun. Kaya sa kasabikan ni Pedro, ipinamalita niya yun. Kung ano yung nangyari sa kanya na naging patotoo. Kaya sa panalanginan po natin sa pagka-Biyernes, meron din po tayong mga patotoo. Meron din tayong mga paghahayag kung ano ang ginawang mabuti o kung sumapit man tayo sa hindi magandang bagay, kung paano tayo iniligtas at isinaayos ng Panginoon. Napakagandang bagay po na marinig ng ibang tao yung ating mga karanasan sa buhay. Sa haba ng araw, sa haba ng panahon na ipinamamalagi natin sa mundo bilang mga anak ng Diyos, siguro naman po bawat isa sa atin ay mayroong daladalang patotoo na mabuting bagay na ginawa ng Panginoon. Huwag po natin ikakahiya yun. Ang dapat po talaga tayo nasasabik na ipamahagi yung mga patotoo na yan. Good morning, Tita Belen. Kaya yung prayer meeting ay niloob ng Panginoon na gawin ng mga anak niya ay isang bagay para makita ng Diyos na talagang sama-samang nananalangin yung kanyang mga anak. At ito'y pagpapakita na gusto mong mabuksan talaga yung biyaya ng Diyos. Gusto mo talagang mabuksan yung pagmumula ng biyaya ng Diyos. Hindi yung hingi lang ng hingi. Huwag po gano'n, ano? Hindi tayo kagaya ng iba na walang ginawa, kundi humingi. Tayo yung mga anak ng Diyos na mas ginagawa yung pagmumulan ng blessing kaysa yung paghihintay lamang sa mga blessings ng Panginoon. Mga kapatid, salamat po sa inyong oras. Muli ay meron pa isang bagay pala dito, no?
na nakita tayo. Si Herodes, sa kanyang katusuhan at gustong makilalang mabuti at tumaas ang kapangyarihan, nangaral at itinaas niya ang kanyang sarili, at nung pinuri siya ng mga tao, ipinalagay niya na napakahusay niya. Kaya nalaman din yun ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ay pinalo siya ng Diyos sa pamamagitan ng buhay pa siya, inuod yung kanyang katawan. Hindi natin alam kung ano yung nangyari na yun kung talagang unti-unti siyang naagnas o kung paano yung kaparaanan nangyari sa kanya, o may pumasok sa buong katawan niya na mga bulate o hindi natin na intindihan, hindi natin alam sa ano yun. Basta ang alam natin, ginamit ng Panginoon yung uod para siya ay mamatay. Isang bagay mga kapatid na talagang sa buhay natin, kahit anong bagay kayang gawin ng Diyos para ikaw ay alisin. Lahat yan. Para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay buhayin, at kaya din ng Diyos na kung gusto niya ikaw ay kunin na, kunin ka na niya para hindi ka na makagawa ng hindi mabuti. Okay, kaya mga kapatid, kung gusto mong humaba pa ang buhay mo sa lupa, mas magandang maglingkod ka sa Panginoon. Dahil pag nakita ng Panginoon na wala ka namang halaga na ginagawa sa lupa, mas mabilis niyang kukunin ang iyong buhay. No? Kaya niyang gawin yon. Hindi natin kayang tanungin ng Diyos patungkol sa mga bagay na yan. Pero dahil siya'y makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin yun sa isang iglap. Kahit ano po ang gamitin niya. Kahit simpleng hayop kagaya ng uod, kaya niyang gamitin para ang isang tao ay kunin na niya ang kanyang buhay. No? Wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Panginoon. Kaya kung tayo man ay nasa kalagayan na napagpapala tayo ngayon, mabuti ang ating kalagayan, maaluwan ang ating buhay, na ang pakiramdam natin parang tayo na lang ang sinasamahan ng Diyos. Huwag natin yan ipagmapuri. Good morning, Sister Lucila. Good morning, Sister Pastora MJ. Huwag natin ipagmamapuri po yun, yung mga ganong bagay. Dahil pagka yan ay ginawan ng Panginoon ng isang hakbang, ay napakadali pong mawawala sa atin. At baka pati buhay natin ay madamay. Kaya muli, umpisahan natin sa isang mas mabuting araw ng ating buhay. Ngayong araw na to, paglabas natin sa ating mga tahanan, huwag tayong magmapuri. Paglabas natin sa ating mga tahanan, ipakilala natin ang Panginoong Hesus. Magpatotoo tayo sa mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Huwag puro reklamo. Alam din ng Diyos yung mga kakulangan natin. Hindi mo na kailangang ireklamo. Pakita natin sa Panginoon na talagang tayo sa Kanya. Magpalalim tayo sa Kanya nang makita ng Panginoon na tayo talagang sumusunod sa Kanyang kalooban. Yung mga panalanginan natin, daluhan natin. Huwag yung tayo lamang ay naghihintay ng biyaya, kundi matuto tayong makiisa sa pagbubukas ng pagmumulan ng biyaya, sa pakikiisa sa mga panalanginan. Okay? Sige po mga kapatid, tandaan natin, nandyan ang kamay ng Diyos, nandyan ang pagtulong ng Panginoon. Lagi lang natin ipakita sa Kanya na karapat-dapat tayo sa Kanyang mga tulong at habag. Puri ng Diyos, mamaya po 7, mag-akay tayo. Punta tayo dito sa prayer meeting, yung mga tinatamad natin kapatid, kamag-anak, kaibigan, ayain natin. Pagmulan tayo ng isang mas mabuting bagay para sila din naman mahubog at matuto.
Habang hindi sila lumalapit sa Panginoon, habang hindi sila sumasama sa gawain ng Diyos, walang pagkahubog. At ang hindi hubog, hindi mabuti ang nagiging bunga. Sige po, tayo manalangin. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagsama. Salamat po sa mga kapatid na nanood. Nawa Panginoon, tapusin nilang mabuti ang live streaming na ito, Panginoon. Kung saan, Panginoon, maintindihan nila kung ano yung mga pinagmulan ng aral. Makita nila at mabasa din ang Biblia. Dalayan po namin, Panginoon, na ano man ang kalagayan namin, magawa namin ang inyong ipinag-uutos upang kami lumago sa pananampalataya. Huwag namin maiwan, Panginoon, sa kung saan lugar yung mga natututunan namin sa iyo. At dalayan ko po, Panginoon, ingatan mong lahat, saan man pumunta ang inyong mga anak. Ang dalangin namin, Panginoon, ipatuloy mong magabayan ng inyong banal na spirito ang bawat isang anak mo. Purihin po kayo, ilayo niyo po kami sa karamdaman, ilayo niyo po kami sa sakuna, ilayo niyo po kami sa gawa ng kaaway, ilayo niyo po ang lahat sa mga bagay na hindi makakabuti. At bigyan niyo, Panginoon, ng apoy ang puso ng bawat isa. Na kung saan makapunta sila, Panginoon, sa mga lugar na kinakailangan na sila ay makiisa, Panginoon. Purihin po kayo, dahil po namin na magmabuti pa ang buhay namin sa mga susunod na araw. Purihin po kayo, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat. Malayan po tayong lahat ng Panginoon.